Yata. May binili kaming gate sa Lazada, yan o, para sa pinto. Para sa mga babies kapag nasa loob sila, para hindi basta-basta lalabas. Kasi nga, malikabok to eh. Free lang silang maglabas-masok. So, hindi basahin muna namin kung paano ikabit. Yan, nakabit na namin. Inihigpitan lang yung mga gilid para ikabit. Hindi na kailangang ipako o screw. May iniikot-ikot lang sa mga gilid-gilid. Ayan o, ganyan. Pag inikot, ihigpit na siya. Nakakapit na sa pinto. Parang ito, nakakapit na sa pinto. So, ang dali lang. May gate na yung mga babies. So, kung kailangan nyo yan, lagay ko yung link sa description. Pwede din daw yan sa hagdan para sa mga babies, ganun. Kahit sa fur babies, kung ayaw niya silang makaakyat or baba sa hagdan. Hindi na sila makapasok dahil dun sa gate. Kaso, kinakalmot-kalmot nila. Pag nawala na yung pintura niyan, ano na yan, kakalawangin. Pwede naman pinturahan ulit. Ang gagaling nyo kasi, no, walking time at kumukulog-kulog. Kanina nga lakas ng ulan eh. Dumating na yung order ko ng Coco Aminos. Coconut Sap Aminos. Pero ibang brand to. Mas mura kasi to kaysa dun sa isang binili ko dati na naubos na namin. Ito yung pamalit sa soy sauce pero low sodium to. Wala, hindi makita. Ang sodium niya ay 387 lang ang 1 tablespoon. Unlike sa soy sauce na I think 1,000. Basta parang ganun. So kung interesado rin kayo mag low sodium diet, nalagay ko sa description yung link nito. Sarap siya. Lasa din siyang toyo pero malinam. Less salty pero malinam. Parang siyang merong Nor liquid seasoning, parang may ganun. Actually yung Nor liquid seasoning mas less sodium pa siya kaysa sa toyo. Dati kasi hindi naman kami aware sa mga ganun nung nagkasakit lang ako ng kidney stone. Tsaka ako naging aware tingnan kung ilan ng sodium ng mga bagay-bagay. Hindi na nga rin ako gumagamit ng vegan patis kasi napakataas din ng sodium. Pero dati sarap na sarap kami dun. Ngayon hindi na. At ang gamit naming salt ay sea salt. Mas okay daw yun kaysa sa iodized salt. Yan. Ulam namin, hinarvest ni Paul dyan sa pananim dyan, pero siya ang nag-alaga. Yan. Tanim nung may-ari, pero nung lumipat kami, si Paul na yung nag-alaga. Pakita ko sa inyo. Yun ang ulam namin ngayong gabi. May mga mustasa pa nga eh. Ayan, ang lalaki na. Tinanong naman namin sa may-ari kung pwedeng na namin kainin. Sa amin na nga lang daw. Ayan, ayun petchay. Ito mustasa. Lalaki na nung mustasa oh. Ang galing. Hanggang dun yan. Tapos may tanim pa siyang talong. Dito. Tsaka okra. Ayan, okra yun. May mga buds na ngayon okra eh. Hindi ko alam kung nasan yung talong. Ito ata kung talong ba to. So ito na yung petchay. Hindi ko niluluto lahat kasi marami. Tapos isasawag ko siya sa unmeat na corned beef style. Yan, gigisa lang. So yan na yung ating ulam for dinner. Bilis-bilis lang, ginisa ko lang. And kalahati lang nung unmeat yung ginamit ko, hindi ko. So magdi-dinner na kami. Bilis ng araw pinag-uusapan namin. First day na bukas. Ayun na. After nito,
i-walking uli yung mga babies na maliliit. Tapos, akyat na sila. Okay, titikman natin yung pechay na tanim ng may-ari, pero si Paul ang mag-alaga. Siyempre, nasa pechay man. Baka matabangan ka. Hindi na ako nagdagdag ng pampaalat kasi yung unmeat, marami na yung sodium. Parang corned lang. Lalo na kung ano, yung ginisa mo lang siya. Ito kasi nilagyan pa natin gulay. Pag ginisa lang talaga siya, lasang corned beef talaga. Ngayon, kain mo na kami. So, nag-work na ako. Tamad eh. Nakahiga habang nag-work. Kasi nga pagod na ako talaga. So, mag-good night na rin ako sa inyo kasi after nito, magre-relax muna kami ni Mami. Good morning. Hagardo Versosa agad. 9:30 pa lang. Kakatapos ko lang mag-work. So, nung nagising kami ng 6:30, nag-walking na, nagpakain na ng mga babies, tapos nag-breakfast, tapos nag-work na ako. Pero ngayon patapos na, hinihintay ko na lang yung last screenshot. Tapos lilinis tayo sa may garahe. Actually, dumating na kahapon yung para sa banyo, yung sticker para sa wallpaper, yung sticker wallpaper para sa tiles. Pero hinihintay ko pa yung para sa floor, para sabay na natin silang gagawin. Pero hindi sticker yung sa floor, parang matte something. Basta pakita ko na lang sa inyo. So for now, yung garahe yung aayusin natin, tatanggalin na natin lahat ng abubot dun. Finally, I think last day na today sana. Crossing my fingers na matapos na yung sa garahe para mabanyo namin yun. Kasi ang alikabok doon, as in. Anyway, ang ganda talaga ng view ko. May baka pa nga doon. Pakita ko sa inyo. So favorite spot ko to kasi yan. Pakita ko naman na sa inyo yan before, pero ayun, may mga baka pa. Nakalimutan ko sino yung nagsabi, marami nga lang daw cobra dito sa Candelaria. Actually, oo, nakita ko rin sa YouTube. Kahit dun sa amin sa Rizal, Laguna, yung katabi naming bayan, San Pablo, marami rin cobra. So, kailangan lang namin laging panatilihin. Walang, ang tawag dun, damo. Tapos walang mga tambak-tambak. Kaso yung dating may-ari, ang dami niyang tambak na hindi naman nila dinala. Kaya iniisip na namin, anong gagawin namin doon? May mga luma pang speakers. Eh yun, pwedeng bahayan yun ng ahas. So, tatanong namin sa kanya kung pwede ba namin ibigay sa nangangalakal yun. Kasi baka hindi naman na rin nila gagamitin. Mamaya bahayan lang ng cobra. Anyway, baba na ako. So, yan yung before ng ating ng aming mga abubot. Sinasama ko pa kayo, atin pa sinasabi ko, amin lang pala. So, mag-ayos-ayos na kami. Konti na lang naman yan eh. Yung mga sapatos namin, sa taas ko na lang lalagay. Kasi, ang alikabok rin sa labas. Ang bilis bumandi. Tingnan nyo kung gaano kakapal yung alikabok. Ito nga, nasa daspa na yung iba. Grabe alikabok. Kaya kailangan namin basain to. So, may natira pa rin kaming konting abubot. Pero at least, isa-sort na lang kasi yung mga yan. May yung mga garapon, kung saan nilalagay, yung mga ganun. Yung vacuum, kung saan tatago yan. Tapos yung lamesa kasi na to, center table to sa sala. Ito upuan ng dining table. So yun na lang. Tapos mga upuan, drum. Nag-walking na yung mga yan. So mamaya, babanyohin ni Paul to para mabawasan ng alikabok. Ayan, finally, Diyos ko.
after mahigit 2 weeks, pawis na kami. At magluluto na ako ng lunch namin. Ano lang muna, process lang muna kasi hindi kami nakabili ng gulay. Si Bebe Girl gusto pumasok, kawawa naman. Tsaka muna, 5 minutes. Sanay kasi yan sa aircon eh. So, sabi niya, buksan mo na yung aircon sa taas. Mga maluhong aso. Mas mahal pa yung kinakain nila sa amin. Lalo na yung maliliit. Yung malalaki, sakto lang. Tapos yan, hindi sanay sa init si Bebe Girl. May mga panahon na hindi ko siya naiakyat agad. Pag akyat dun sa taas ay hingal na hingal. Akala mo ay nahi-heat stroke. Samantalang yung ibang aso nga, yung mga askal, wala namang bahay. Pero yun nga, nasanay kasing malamig. So, ang aming lunch ay unmeat na chicken patties. Siyempre hindi naman totoong chicken, alam nyo na yun. Yan. Pero half lang kakainin ko kasi ano to, maraming sodium tapos processed. Pero mataas ang protein. Hindi rin naman ako pwede ng sobrang taas ng protein kasi mataas ang aking creatinine. Merienda time. Tira-tirang pizza na nilagay namin sa freezer. Tapos kape. Kakatapos lang kumain ng mga yan. Ito na. At gabi na naman po. Hapon. Paggabi.